Magandang hapon sa inyong lahat. Ito po si Herbert Curia, author, promoter ng Bible Lives Promotions. Kakibat ang ating pananalig sa ating banal na Panginoon Diyos, banal na Panginoon Kristo, at gabayan ng kaliwan ng galiban ng Santa Maria, ay ating po'y binabahagi sa inyo sa linggo ito. Ang mensahe ng ating banal na Panginoon. Ang tema ng mensahe ng ating banal na Panginoon Diyos ay Jesus Christ is God's blessings to humanity, o ang ating Panginoon sa Kristo ay biyaya ng ating banal na Panginoon Diyos sa sangkatauhan. Ngayon ay po sa inyo ang mga mensahe ito mula sa Bagong Tipan o mabuting balita ng pag-aari ng ating banal na Panginoon Diyos, pamamagitan ng banal na Panginoong Yesu Kristo. At ayon po dito kay Apostol San Juan, Kabanata 4, talata 20 hanggang 36. Ito po yung mensahe. Sinabi ng babae, nalalaman ko pong paririto ang Mesiyas at tinatawag na Kristo. Pagparito niya siya ang magpapahiya sa atin ng lahat ng bagay. Ako nagsasalita sa iyo, sabi ni Jesus, ang tinutukoy mo. Pagpatuloy po natin kay Apostol San Lucas, Kabanata 4, talatang 11. Ito po ang mensahe. Sumasa akin ang Espiritu ng Panginoon sapagkat tiniriran niya ako upang ipangaral sa luka ang mabuting balita. Sinugo ako upang ipahayag sa mga bihag na sila'y sa mga bulag na sila'y makakakita, upang bigyan ng kaluwagan ang sinisiil at ipahayag ang pagliligtas na gagawin ng Panginoon. Pagpatuloy po natin sa kay Apostol San Lucas 7, talatang 22 hanggang 23. Ito po ang mensahe. Sinabi niya sa kanila, pagkatapos bumalik kayo kay Juan at sabihin sa kanya ang inyong nakita at narinig. Nakakikita ang mga bulag, nakalalakad ang mga pilay, gumagaling ang mga ketungin, nakaririnig ang mga bingi, muling nabubuhay ang mga patay at ipinangangaral sa mga duka ang mapalad ang mga taong hindi nag-aalinlangan sa akin. Ipagpatuloy po natin kay Apostol San Juan, Kabanata 1, talatang 1 hanggang 5. Ito po ang mensahe. Sa pasimula ay naroon na ang salita. Ang salita ay kasama ng Diyos, at ang salita ay Diyos. Sa pasimula pa ay kasama niya ang Diyos sa pamamagitan ng nilikha. Sa kanya ay nilikha ang lahat ng bagay, at walang anumang nilikha nang hindi sa pamamagitan niya. Mula sa kanya ang buhay, at ang buhay ay siyang ilaw ng sangkatauhan. Nagliliwanag sa kadiliman ng hindi na kailan man nagagapi ng kadiliman. Pagpatuloy po natin sa sa mga taga-Roma, Kabanata 8, talatang 32. Ito po yung mensahe. Hindi niya ipinakita sarili niyang anak, kundi binigay ating lahat. Kung naipagkalob niya sa atin ang kanyang anak, hindi ba niya ipagkakalob sa atin ang lahat ng bagay kasama ng kanyang anak? Ipapatuloy po natin kay Apostol San Juan, Unungan, Kabanata 4, talatang 9. Ito po ang mensahe. Inihayag ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa atin. Nagbuli niya ang kanyang bugtong na anak, subuin niya ang kanyang bugtong na anak upang magkaroon ng buhay sa pamamagitan niya. Ito po ang salita ng Diyos, ang mensahe sa linggong ito. Ating pong pasalamatan ng ating banal na Panginoon Diyos. Maraming salamat sa ating banal na Panginoon Diyos, at ngayon ay paliliwanag ko po sa inyo itong mensaheng ito ng ating banal na Panginoon Diyos mula sa tema na ang Panginoon sa Kristo ay biyaya ng ating banal na Panginoon Diyos sa sangkatauhan. Ngayon nais kong ibabatid sa atin ng ating banal na Panginoon Diyos sa lahat na tayo ay ipinagkalob niya sa atin ang kanyang hindi mapantayan na pagmamahal sa sangkatauhan ng kanyang mga nilalang o sa lahat ng nilalang. Ang mga tao ay pinagkalooban niya ng pagpapala ng kanyang pagpapala sa pamamagitan ng pagkasugo niya ng kanyang bugtong na anak. At tayo ay pagpalain ng lubos, at siyempre bigyan tayo ng pagkakataon na makapagbago o makapiling sa kanyang kaharian. Kung tayo nga ay sa simula-simula ay napailalim sa kapangyarihan ng dyablo, sapagkat nahikayat sa
sa natukso si Eva at Adan noong mga panahon na yon. So, naging dulot no nagkaroon ng kamatayan ng tao. Kaya ngayon ay tayo ay tinubos ng ating Panginoon sa Kristo diyan. Tayo ay pinatawad at tayo ay nagkataon. So tayo, ang Panginoon sa Kristo ay sinugo upang lubos-lubos ang biyayang ipagkaloob sa pamamagitan nung siya ay sinugo, tayo ay buha siya ng iba't ibang mga kababalaghan. Kaya ang sa pangkalahatan ay yung pagpapatawad at pagliligtas sa atin ng banal na Panginoong Kristo mula doon nga sa kapangyarihan ng demonyo o kapangyarihan ng kadiliman. Tayo ay binibigyan na ng pagkakataon na sa buhay na walang hanggan. Tayo binigyan ng muli ng buhay at tayo pwede na magkaroon ng buhay na walang hanggan. Yan ay dumidepende ngayon doon sa ating pananampalataya sa Diyos mula sa Kanya. Kung tayo ay paniniwalaan ang pagkakasugo sa kanyang Diyos at pananampalataya natin ang banal na Panginoon sa Kristo, tayo ay magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Tayo ay magkakaroon ng kaligtasan at kung tutuparin natin yung kalooban ng Diyos na kanyang inigayat sa tayo. Iniaral ng ating banal na Panginoon sa Kristo. So tayo ay iniligtas ng Diyos sa kamay ng mga demonyo sa pamamagitan na yung mga tao ay siyempre pangunahin at ginabayan niya na unang-una pinagbago at ginabayan niya kung paano mamumuhay para magkaroon ng kaligtasang spiritual. So yun, at doon sa pagpapabago niya sa mga tao at paggaway mabuti, doon pamamagitan ng mapayapang paraan na yun, inililigtas tayo ng Panginoon sa Kristo doon sa kamay ng kadiliman at kasawaan. Sa pamamagitan na kung tayo ay susunod sa kalooban ng Diyos, maging mabuti tayo, so walang maagrabyado, walang magagawa ng masama. Kung iiral yung pagmamahal ng Diyos na ipinagkaloob niya sa atin at gagawin din natin para sa ating kapwa-tao. So kung gagawin natin yon, tayo ay nailigtas ng ating banal na Panginoon sa Kristo mula doon sa kasamaan. Yan. At kung tayo ay matututo doon sa kanyang inaaral na tayo ay mayroong pagtitiis, hindi tayo makagagawa ng masama. Kaya tayo ay kung tayo ay yayakapin natin ang pananampalataya sa Panginoon sa Kristo o Panginoon Diyos mula Panginoon sa Kristo, tayo ay lalaya doon sa kasalanan. Lalaya tayo doon sa poder ng mga demonyo. Kung saan tayo ay pinalaya na rito mula doon sa pagpapasakit ng Panginoon sa Kristo at doon sa gabay niya, dapat yun ay papanaligan natin isa sa buhay. So tayo ay mananatili sa Panginoon sa Kristo kung tayo susunod doon sa mga iniaral niya. Kung yun ay hindi natin paniniwalaan ang Panginoon sa Kristo, hindi tayo susunod doon sa pananampalataya sa Diyos, tayo ay mananatili doon sa pagkakasala. Doon ako mabigat ang pagkakasala, pumapatay ng tao, nangaapi ka, slavery yan, isang mabigat ang pagkakasala, ikaw ay nangaalipin ng tao, ikaw ay maraming iba't ibang pagkakasala. Kung ganoon yung pagkakasalang mabigat yun, siyempre may naalipin, tapos yung alipin pinagpapatay lang yan. Yan ang mabigat na pamumuhay ng mga panahon noon. Hanggang ngayon, hanggang nangyayari pa rin yung mga at a modern yung mga human trafficking yan, modern slavery, mga maraan. So maraming pagkakasala. Kung tayo ngayon ay magkakaisa sa mabuti, so tayo ay lalaya doon sa mga pagkakasala. At yan yung napakaganda ng blessing ng Panginoon Diyos sa Panginoon sa Kristo sapagkat tayo ngayong taon at tayo walang hanggang niyang babantayan at bibiliaan kung tayo ay mananampalataya sa Diyos mula sa Kanya. So tayo ay bibiliaan ng Panginoon sa Kristo ng mga pangangailangan natin at mga bagay na dapat natin sa pamumuhay nito. At tayo iingatan niya sa lahat ng kapahamakan kung tayo ay mananampalataya. So yan yung mga blessings na pinagkaloob sa atin ng Diyos sa pagsugo niya ng Panginoon. Napakarami pang blessings na kaya nabigay sa atin mula sa Panginoong Hesus Kristo. Muli sana nagabayan naman kayo ng Bible Lesson Promotion sa inyong spiritual buhay at kayo ay magkaroon ng kaligtasang spiritual. Ang malaking pag-asa sa kaligtasang spiritual pagdating ng takdang panahon na itinakda ng ating banal na Panginoon Diyos na nihiyag ng ating Panginoon sa Kristo at mga propeta ay maligtas o magkaroon ng kaligtasang spiritual. Makapagin natin ng Diyos sa buhay na walang hanggan at walang hanggang pagpapala. At ngayon pa lamang tayo ay kung mananampalataya, tayo ay patuloy na ating banal na Panginoon. Yan at doon sa
Sana patuloy tayong gabayan ng ating Banal na Santa Maria ng kanyang kaliwanagan, pagmimilagro sa ating paghahayag ng mabuting balita, at kayo ay magabayan sa inyong kaligtasan. Sa lahat, siyempre, ay ang pakikinig ng salita ng Diyos mula sa pahayag ng Panginoon Jesucristo na ating binabahagi sa inyo, at ito ay gabay para tayo ay magkaroon ng kaligtasan ng Espiritu. Hindi tayo gabayan ng Banal na Santa Maria, ang Diyos ng iba't ibang mga pagmimilagro, tayo ay magpasalamat. Pero higit sa lahat, itong kababalaghan at pagpapalang ito ng Panginoon Diyos mula Panginoon Jesucristo na kanyang pamumuhay at isinubuhay at inihayag ay ating pakinggan para sa kaligtasan spiritual sa pananampalataya sa Panginoon Diyos. Ngayon, sa Interfaith Unity tayo magkaisa, yung iba't ibang relihiyon, lalo na yung mga iba't ibang Kristiyano, paniniwala Kristiyano at hindi Kristiyano, magkaisa tayo sa iba't iba nating pananampalataya sa Interfaith Unity at unawain natin ating mga relihiyon. Para hindi tayo nagkakaroon ng hidwaan o nangyayari ngayon, yung kapayapaan at pakikipagkapwa natin ng mabuti, iba man yung relihiyon ng bawat isa. At hindi nagtutunggali ang sarili na uwi sa karahasan, mga digmaan. Nakagagabay tayo sa iba't ibang lahi, mga bansa. Kasi ngayon tumitibay yung unity ng bawat mga bansa, magkakaiba man yung paniniwala. At titibay yung magkakaisa mga bansa. At muli, ay doon sa CBCP and Vatican Church, maniwalagan kayo at kayo ay patuloy na pagbuklarin yung sangkatauhan sa pananampalataya sa Panginoon Diyos mula Panginoon Jesucristo ang balita. Sa ating munting kakayanan, dito sa Bible Lives Promotions, patuloy tayong nawa ay patuloy nating mapagbuklod ang sangkatauhan sa pananampalataya sa Diyos mula Panginoon Jesucristo at mabuting balita sa gabay at tulong ng Banal na Santa Maria. Ay gabayan niya ng kanyang kaliwanagan, pagmimilagro at iba't ibang pagpapala sa pagbabago ito at hindi ng siyempre ng Banal na Panginoon Diyos, Banal na Panginoon Jesucristo mula Banal na Santa Maria. Yan. Muli, magandang hapon sa lahat at tayo ay patuloy na pagkalooban ng pagpapala, protekta at gabay ng ating Banal na Panginoon Diyos mula Banal na Santa Maria. Magandang hapon sa inyo lahat at God bless.